Magandang umaga Pilipinas, na ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Isang bagyo at isang low pressure area, yan po ang ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran, maaaring pumasok ng ating for this week, habang ang bagyo naman po na isa ng tropical storm ngayon ay may international name na Chanhom. Isa po itong pangalang kinontribute ng Lao PDR na ang ibig sabihin ay isang uri ng puno. Ayon naman kay Mr. Duran, masyado pang malayo at halos nasa 3,000 kilometro pa ang distansya nito mula po sa silangang bahagi ng Mindanao. Patuloy po nating babantayan ang mga pagbabago sa mga susunod na oras at susunod na mga araw. At ngayon po Miyerkules, isang low pressure area naman na nakapaloob sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang umiiral sa loob ng Area of Responsibility. Kasabay po ng paghatak nito sa hanging habagat at sa mga kaulapan din ng ITCZ, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na magdadala ng mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito yan sa Mimaropa, ganun din dito sa bahagi po ng Visayas at sa buong Mindanao. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng Luzon, makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at asahan pa rin po ang chances ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Of all the people, the news that you read comes alive in each page. We are committed to make your lives better. We're going strong because of you. Cebu Daily News. Cebu Daily News. Cebu Daily News. We tell it as it is. Isinailalim na sa state of calamity ang bahagi ng Isabela dahil po sa tumataas na kaso ng dengue. Ngayong tag-ulan, isa ang sakit na ito sa mga madalas kumalat dahil sa mga nakatambak na tubig o stagnant water. Ngayon alamin po natin kung ano nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa dengue. So ang dengue po ay isang malubhang sakit na dulot ng virus at naisasalin mula po yan sa kagat ng isang klase ng lamok na Aedes aegypti. Narito naman ang mga sintomas ng dengue. Maaari pong makaramdam ng pananakit sa likurang bahagi ng mata. Maaari rin pong makaranas ng balingoy-ngoy o pagdurugo po ng ilong, kasabay po yan ng pagbaba ng lagnat. Posibleng mahirapan din po sa paghinga ang isang taong may dengue. Maranasan din po ang pagduwal at ang pagkakaroon ng mataas na lagnat na maaari pong tumagal hanggang 1 linggo. Maaring makaramdam din ng pananakit ng tiyan, pananakit ng mga kasukasuan at ganun din ng kalamnan. Maaari rin pong magkaroon ng maliliit at mapupulang rashes at ang isa pang sintomas ang pag-itim ng dumi. So tandaan po natin yan. At bilang lunas naman sa dengue, narito ang mga paalala mula po yan sa Department of Health o DOH. Huwag magbigay ng aspirin para sa lagnat. Palagi pong painumin ng tubig ang pasyente upang ma-rehydrate ito. At kung ang mga sintomas at lagnat ay tumagal ng 2 araw o higit pa, dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamayang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat.